kapatid, sa atin ngang mga Pinoy, pag sinabing simbang gabi, hindi po pwedeng hindi karugtong ang bibingka at puto bumbong. Pero bakit nga ba very Paskong Pinoy ang dalawang ito? Ang bibingka ay isang uri ng kakaning gawa sa galapong, gata ng nyog, tubig at asukal. Niluluto po yan sa isang clay pot na may sapin na dahon ng saging. Yun yung aroma na naamoy natin habang niluluto po ito. Sinasabi nga ng ideya ng bibingka ay nagsimula noon pang 16th century sa Pilipinas nang magbigay ang noong hari ng Palawan ng kakaning nakabalot sa dahon ng saging sa mga dayong Kastila. 1904 hanggang 1922, nagsimula namang mag-level up ang ating native bibingka pagdating ng mga Amerikano. Ano't anuman, sinasabing ang pagbibigay ng kakanin ng hari ng Palawan ay inirelate ng mga unang Pilipino sa iba't ibang Christian-related festivals, kabilang na nga po ang Pasko. Ang puto bumbong naman ay sinasabing dinala sa atin mula sa Mexico ng mga tropa ni Miguel Lopez de Legazpi. Traditionally, gawa po ito sa isang espesyal na uri ng heirloom glutinous rice na tinatawag na pirirutong na sadyang kulay violet. Ang puto bumbong with matching salabat sa dati pong panahon ay karaniwang almusal pagkatapos magsimba pang-alis po ng antok. Ang bibingka at puto bumbong ay hindi lamang delicacy. Sinasalamin din po ng mga ito ang ating mayamang kultura. Kaya gaano man mag-evolve ang panahon at ang ating pong mga taste buds, mananatiling bahagi ng ating tradisyon ang bibingka at puto bumbong. Gaya ng kung paanong ang mga ganitong dagdag kay alaman ay masasabi rin pong K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K-Okay.